News FM, Puerto Princesa, Palawan. 88.5, Brigada News FM, San Carlos City, Negros Occidental. 95.7, Brigada News FM, Coronadal City. 99.3, Brigada News FM, Calibo Aklan. 102.9, Brigada News FM, Daet Camarines Norte. 102.5, Brigada News FM, Cagayan de Oro. 97.5, Brigada News FM, Kidapawan City. 102.9, Brigada News FM, Tacloban City. Soon to air, Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM, Olongapo City. 107.3, Brigada News FM, Rojas City, Capiz. 95.1, Brigada News FM, Iligan City. 92.9, Brigada News FM, Kawayan City, Isabela. 92.5, Brigada News FM, Tuguegarao City. 90.9, Brigada News FM, Bogo City. Brigada News FM, Davao City. Brigada News FM, Butuan City. Brigada News FM, Surigao City. Brigada News FM, Valencia City, Bukidnon. Brigada News FM, Dumaguete City. Brigada News FM, Bacolod City. Brigada News FM, Iloilo City. Brigada News FM, Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:03 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, Senator Drilon, di-issue ang paghingi ng pondo sa PED project. Grupong bayan dismayado sa pagbaliwala ni Pangulong Aquino sa Laudes Lake case. Obispo na simbang Katolika umalma sa minamadaling Bangsamoro Law. At lagnat ng isang Filipino peacekeeper, hindi daw dapat ika-alarma. Investigasyon ng NBI sa bribery issue sa Maguindanao Massacre tinapos na. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Sandy Madarco sa araw ngayon ng Biyernes, November 14, 2014. 41 days na lang mga kabrigada, Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada Ang National! bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, muling binigyan din ngayon ni Senate President Franklin Drilon na hindi isyo ang paghingi nito ng pondo sa Malacanang para sa ipinapatayong Iloilo Convention Center taliwas sa mga aligasyong nakinabang ito sa proyekto. Sa panayam ng Brigada News FM, iginiit ni Drilon na ang mahalaga ay nagamit sa tamang paraan ang government funds na inilaan sa mga proyekto. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw matapos ungkatin ni Senator Nancy Binay ang funding request ng Senate President mula sa General Appropriation Act o National Budget para sa tinutukoy ngayon na kanyang pet project sa lalawigan. Humingi ako ng pondo. Ang importante, magamit na ba ito ng gusto ayon kay Drilon. Una nang pinabulaanan ng opisyal ang aligasyong kumita ito sa proyekto kasabay ng panggigiit na bahagi lamang ng paninira sa kanyang pangalan at reputasyon ng mga isyu laban sa kanya. Nilinaw din ng opisyal na wala siyang kinalaman sa bidding process ng proyekto at ang disenyo nito. Si Drilon ay naharap sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa isyu. Batay sa aligasyon ni dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mahurada, ang Convention Center ay pinunduhan umano ng 300 million mula sa Disbursement Acceleration Program ng Senador.
Humingi ako ng pundo. Ang importante, nagamit ba sa husto? Lahat naman kami humingi ng pundo para sa aming mga proyekto. Yun naman, ang tanong, nagamit ba ng tama ito o hindi? Bakit po ako mag-initiate ng investigasyon na alam ko wala namang katiwalian? Hindi ba yung nagsasabi na may katiwalian, siya po ang magpapatunay na may katiwalian na nangyari? Sa iba pang balita, umapila ngayon ang Department of Health sa publiko na iwasan ang mga espekulasyon kaugnay sa kalusugan ng isang Pinoy peacekeeper na nilagnat habang nasa 21-day quarantine sa Caballo Island. Una rito, kinumpirma ni DOH Acting Secretary Janet Garin na ang nabanggit na sundalo ay nagkaroon ng lagnat at kasalukuyang isinasa ilalim sa mas masusing obserbasyon sa isang ospital kasabay ng pagtitiyak na nananatiling Ebola virus-free ang bansa. Ang Philippine contingent ay dumating kamakailan sa bansa mula sa kanilang tour of duty sa Liberia, isa sa mga bansa na mayroong outbreak ng nakakahawang sakit. Maaalala na inihayag sa Brigada News FM ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Head Lieutenant Colonel Harold Cabunok na sumailalim sa Ebola test ang Philippine contingent noong November 8 at nagnegatibo naman ang mga ito sa nakakahawang sakit. Maaalala na ipinag-utos mismo ng Pangulong Benigno Aquino III ang pagpapauwi sa mga Pinoy peacekeepers mula sa mga bansang may outbreak ng Ebola para na rin sa kanilang kaligtasan. Sa Caballo Island, nagtalaga ang Department of Health ng 4 na mga doktor na siyang magmomonitor sa kanilang kalagayan. Samantala, isang summit na dadaluhan ng 300 mga negosyante at opisyal ng gobyerno ang itinagda para talakayin ang problema ng port congestion. Gagawin ang summit sa November 17 sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Filipino Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus Noemi Saludo, layunin ang pagtitipon na masolusyonan ang hindi pa rin matapos-tapos na problema sa pagsisikip ng dalawang pantalan sa Maynila. Kabilang sa mga inimbitahang dadalo sina Cabinet Secretary Jose Rene Almendras at mga opisyal mula sa Bureau of Customs, Philippine Port Authority, Metro Manila Development Authority, International Container Terminal Services Incorporated, ASEAN Terminal Incorporated at Department of Transportation and Communication. Ilan sa mga isyong tatalakayan ay ang traffic management, custom procedures, anti-smuggling initiative, shipping lines regulation at port development. Samantala, kunin naman natin ang latest report mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live! Iginagalang ng palasyo ang pahayag ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na posibleng umabot pa ng 6 na buwan ng investigasyon kay Vice President Jejo Marbinay. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na wala naman talagang intensyon si Pangulong Benigno Aquino na ipatigil o harangin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee laban kay Vice President Binay bilang paggalang sa pagiging independent at co-equal branch ng Senado. Nilinaw din nila Sierda na napagkapaliwanagan na ang palasyo at ng ilang senador partikular ang nasabing subcommittee at wala naman anyang dahilan para tuluyang mag-away ang mga ito at ang administrasyon. Kinumpirma din nila Sierda na mayroong attempt na pag-away ng Pangulo at ilang senador dahil naman sa issue ng investigasyon sa Vice President. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa iba pang balita, dismayado ang Grupong Bayan sa hindi pagtalakay ni Pangulong Benigno Aquino III sa kaso ni Jeffrey Jennifer Laude nang magkita sila sa China at Myanmar ni US President Barack Obama. Ang dalawang pinuno ay nagkita sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Beijing at Association of Southeast Asian Nations Summit sa Myanmar. Ayon kay Pangulong Aquino, ang kaso ni Laude ay maaari namang talakayin sa mas mababang antas ng mga opisyal ng gobyerno. Pero ang pahayag na ito ng Pangulo ay binatikos ni Bayan Secretary General Renato Reyes dahil tila lumilitaw na hindi umano itinuturing ng punong ehekutibo na mabigat na usapin ang pagkamatay ng isang Pilipino sa kamay ng isang sundalong kano. Lumalabas din umano na tila hindi itinuturing ni Pangulong Aquino na malaking usapin ang paglabag sa ating soberanya dahil sa Visiting Forces Agreement o BFA. Dagdag pa ni Reyes, pinatutunayan lamang ni Pinoy na siya ay tuta ng Amerika. Kaugnay nito ay isang pagkilos umano ang ikinakasa ng kanilang grupo kasabay ng gagawing oral argument sa Korte Suprema hinggil sa kontrobersyal na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA.
Samantala, dagsagawa ng noise barrage sa mga guro ng Maynila o ng Manila Science High School para manawagan ng dagdag sahod sa pamahalaan. Ang Manila Science High School ay bahagi ng Manila Public School Teachers Association na naglunsad ng sit-down strike. Bitbit ang mga streamer at tambol na pampaingay na nawagan ng mga guro ng aumento sa sweldo ng mga public teachers at pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Isaac Tapar, Faculty Club President ng Manila Science High School, tila manhid na ang pamahalaan sa sitwasyon at pangangailangan ng mga guro. Sa ipapasang national budget para sa 2015, wala umanong nakalaan para sa dagdag na sahod ng mga guro. Samantala, bilang suporta sa protesta, ay iginit naman ng grupong bayan na panahon na para itaas sa 25,000 pesos ang basic salary ng mga guro mula sa kasalukuyang 18,000 piso. Samantala, investigasyon ng NBI sa bribery issue sa Maguindanao Massacre, tinapos na. Ang report ihahatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Natapos na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon kaugnay sa sinasabing suhulan sa ilang mga state prosecutor na may hawak sa kaso ng Maguindanao Massacre. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, walang matibay na ebidensya na siyang magdidiin sa mga inakusahang prosecutor na umanay sinuhulan ng pamilya Ampatuan na pangunahing akusado sa malagim na pagpatay sa 58 katao noong Nobyembre 23, 2009 sa may sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao. Inihayag ni De Lima na isumite na ng investigating team ang kanilang report sa DOJ, subalit tumanggi naman ang kalihim na detalye pa ang nilalaman nito. Hindi na rin nagbigay pa ng dagdag na detalye sa sinasabing suhulan si NBI Director Virgilio Mendez, maliban na lamang sa pagsasabing walang patunay at ebidensya sa mga sinasabing suhulan. Una nang pinalitan ni De Lima si Undersecretary Francisco Baraan III bilang tagapangasiwa ng panel o public prosecutors, bagamat nahihirapan siya sa pagtimbang ng sitwasyon dahil pinagkakatiwalaan naman niya ang mga public prosecutor. Yan ang ulat para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. At sa huling balita nga nasyonal, nagpahayag ng pangamba ang isang obispong katoliko kaugnay sa di umano'y minamadaling pagpasa ng Bangsamoro Law. Sa kanyang pastoral exhortation, sinabi ni Nueva Vizcaya Bishop Ramon Villena, maituturing na self-serving o pagsisilbi lamang sa pansariling interes ang layunin ng mga nagsusulong ng madaling pag-aproba sa Bangsamoro Law. Nais lamang umano ng mga nasa likod ng batas na makapagyabang na sila ang nagdala ng kapayapaan sa Mindanao. Pero ayon kay Villena, hindi magiging makatotohanan ang kapayapaan kung hindi ito nakabatay sa prinsipyo. At kung ang pangunahing buhay ng isang bansa gaya ng teritoryo at political integrity ang nasasakripisyo, ang isinusulong na kapayapaan ay hindi maituturing na tagumpay. Nababahala umano si Villena matapos ang naging panawagan ng mga nagsusulong ng Bangsamoro Law sa Kongreso na madaliin ang pagpasa nito at huwag nang palawigin ang probisyon ng panukala. Kaugnay nito, idineklara ni Villena na hindi nila susuportahan ang panawagan dahil naniniwala siyang ang panukala ay kailangang dumaan sa masusing debate ng mga kongresista at senador. Samantala mga kabrigada, nararamdaman mo ba na unti-unti mong paghina ng iyong pakiramdam, kuya? Tatay, lolo na mahilig pa rin dyan. Ako, baka sa susunod dyan, di mo na kayanin dahil isang round lang, yung kanyang hinihiling, bakit baka hindi mo na mapagbigyan? Yun, no? Bakit naman kasi pinatatagal mo pa? Hindi mo naman kailangan ikahiya kung totoo namang ikaw ay nakakaramdam ng panghihina. Aminin na lang, tandaan, tanggapin ang katotohanan ng maharap ang tawag ng pangailangan. Part of aging, Oo di nga, ba? oo. Aging process. Yung iba talaga nagdi-deny talaga. Kaya ko pa pero hindi naman. Kaya naman pala, habang kaya pa ay uminom na ng Drive Max Herbal Diet Summit yan, Capsule. Di ba? Sa taglay ni Tuntong Katali, Jensing at Kenko Biloba, tiyak na dating lakas at tagal na iyong kinakaya ay muling malalasap na. Yun, no? Kaya ano pang inaantay mong bilhin na Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule? Take one capsule 30 minutes before lovemaking. 24 oras ka malakas dahil ikaw ay naka Drive Max. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Available na ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At yan ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cell Herbal Capsule at Drive Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Luna Agimat. at ang inyong lingkod, Brigada Sandy Madarcos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time na New Filipino time, alas 12:15 ng tanghali.
That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Isang araw, kasagupan ng teacher ang pilyong si Bardok. Okay, class. Kung sino ang unang makasagot, siya ang unang makakauwi. Hinagis ngayon ni Bardok ang kanyang bag. Ay, kaninang bag yon? Sa akin po, ma'am. Bye, mga classmates! Ay, ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako, ha? Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako, ha? Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng South Star Drug, Watson's Drugstore, sa lahat ng Carlos Drugs sa Quezon, at sa lahat ng The Generic Express Pharmacy sa Lipa, Batangas. Ngayong panahon ng tag-ulan, linisin ang inyong kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at kalsada. Kabrigada, maging responsable. Nang sa huli, di tayo magsisi. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.